Ayan guys, ito na po yung new cutouts po o yung bagong pinutol natin. Tapos more or less 2 meters nag tanim tayo nitong lemon, and then sa lower case po 4 meters. Yan, kung mapapansin ninyo, tingnan ninyo po, magkakaibang method ang ginamit natin. Ayan po, yan yung kanyang new roots or bagong ugat po. Ayan, ito po ang ginamitan natin ng strips from coconut po. Tapos ito yung gamit yung cloth or damit at ang cellophane. So magkaibang method po pero parehas na nag-workout po. Ayan po. Ayan siya. Di ba po? Marami din siyang ugat ngayon. Haba. Ito ay sa niyog. Meron din po. So far, ito din po yung isa. Tingnan niyo sa pinakailalim niya po. Kaya dito tayo nagputol in order to protect the new roots po. Daming lamok. Ayan. So, mayroon tayong more or less 20 pieces sa ngayon po. So may karagdagan po ito. Ito po yung hindi kasama doon sa namarkot or naidaan sa proseso po. Part pa rin ng pruning po ito. Ngayon tatry natin siya na itanim direct as part ng continuous observation po at study kung totoo at talagang mabubuhay siya. Ngayon kung hindi ay okay lang naman po. Ang mahalaga ay nag-try out tayo po. Ngayon kung mabubuhay siya ay talaga magiging thankful tayo po. So dadalhin natin siya ngayon doon sa farm. Ilalagay natin siya sa sako. So for the meantime ay 15 pieces ang dala natin, sapagkat magkukontrol tayo at baka magkaroon ng adjustment ang time frame natin at baka hindi natin kayaning itanim sa maghapon po. So far ay konti lang naman ito kung tutuusin, pero mas mainam na yung muna, wag biglain ang lahat ng puno po. So small amount lang muna tayo ngayon. Tingnan niyo mga ma'am sir, talagang isinama na natin yung mga bunga niya na bago po. Marami siyang bunga. Ayan, tingnan niyo po. Kaya sarap pagmasdan po. Ayan. So kung tutuusin, ang bawat puno ngayon ay may mga bunga talaga siya. Po, nakakatuwa lang. Nga lang ay obligado tayong putulin. Tapos yung mga bunga niya na medyo malalaki na ay kinuha na rin natin kanina para ma-save po. Pwede nang magantay ng ilang days lang para manilaw na siya at magiging hinog na, para pwede na natin siyang kainin. At mostly po kasi ginagawa natin siyang lemon juice. Kinakat out siya ng half or medyo thin sizes, tapos ilalagay siya sa pitchel o ilalagay sa water jug, at yun ang ginagawa nating maintenance as part ng water source natin po, kasi maganda po ito sa kalusugan po. So kaya nagpaparami tayo nito in order to mass production. Din time will come ay baka mapapakinabangan, pwede nating i-market. At the same time ay sa personal consumption ay hindi na natin kailangang bumili sapagkat mayroon tayong itinanim po. So we would like to encourage each and everyone to do same things, like for example any kind of agricultural aspects, plants, maging sa mga gulay po, even vegetables, ay magtanim tayo po. Kaya mayroong itinuturo sa atin na backyard gardening o gulayan sa bakuran po. So ina-apply talaga natin ito ngayon, and then if ever time will come ay marami tayong mapagkukunan ng resources. So small amount for the meantime, time will come ay magmamas production tayo, lalo't mas marami tayong nakukunang binhi at punla po. So we would like to encourage you, each and everyone, na sana ay gumawa din ng ganito po. And then ayan,
May isang malaking bunga po. Ayan. Kukunin na natin. Ayan siya po. Wow. Tsaka siya, yung amoy niya mula sa dahon pa lang o hanggang sa bunga lalo na ay talagang yung amoy pa lang masasabi mong napakasarap sa pakiramdam po. Bukod doon ay siyempre as part ng concern, part ng psychology na alam mong nagbubunga yung tanim mo, mataba or malago, nakakataba ng puso po. So we would like to say thank you. God's blessings pa rin po ito. Then at the same time ay nakakapagparami tayo doon sa farm ng paunti-unti. Gaya ng pangalan ng vlog natin or ng page ay ang Gatos-Gatos Integrated Channel or Farm, kasi we are trying to target every aspects na meron doon sa farm. For the meantime ay ganun lang kadami po, pero tinatarget natin na aabot siya ng daan-daan, kaya tinawag siyang Gatos-Gatos po. So yun yung history ng page, kaya ginawa siyang Gatos-Gatos Integrated Channel or Farm po. So lahat ng i-upload natin doon ay regarding po sa kung ano ang mayroon tayo in terms of natural resources, agricultural departments, livelihood programs, mga beautiful aspects or wonders of the world na meron tayo rito sa Pilipinas po, para maging catchy din po, and then on the other side ay magkaroon po ng investors from other countries po. So hope you enjoy watching, and I hope that we inspired some of you po na gumawa din ng ganito. Yan, ito po yung continuation ng ating lemon update po. Yan yung bunga, hinayaan na lang natin po, siyang bulaklak. Malalaman natin kung mag-a-adjust siya o mahuhulog ba o mabubuo pa rin yan. Yan din po. So medyo sagad siya sa lupa kasi medyo malalim yung pagkabaon natin at pagkatanim po. Yan, hanggang doon sa dulo na po yan mga mamsir po. At ang area ngayon ay subject for clearing tayo. Kung mapapansin niyo po, nag multi at intercrop tayo rito po. So ito po halimbawa yung may mga saging po. Yan. So may saging siya sa upper level. Tapos more or less 2 meters nagtanim tayo nitong lemon. And then sa lower case po 4 meters po yun, halos 2 meters siya. Ang gap natin ay 1.5 to 2 meters. Ay nagtanim tayo ulit ng saging. So far yan ay intercrop po, habang nag-aantay tayong lumaki si coconut dwarf. Ayan po, tapos yun din po sa dulo. Nag-intercrop tayo saging or banana to coconut dwarf, and then may lemon ngayon. So far magi-insert pa tayo ng lemongrass rito po, para mapapakinabangan at ma-maximize ang space at ang area po. So we're aiming na time will come, lalago ito pare-pareho, saka tayo mag-adjust sa spacing po. Ang mahalaga ngayon may mapagkukunan tayo ng mga binhi, and then at the same time kung mag-workout talaga siya, kasi inaaral din naman natin. So far itong lemon ay hindi rin naman lumalaki basta-basta, and then at the same time ang coconut ay dwarf din. It takes time pa naman po before lumaki itong coconut dwarf, kaya yung lemon ay kumbaga makakapaglaro pa po ng husto. Depende sa laki na pwede niyang maibigay before siya maabot ng coconut. And then itong bananas po or saging, which is na i-intercrop natin rito, pati yung sa upper part po, so far kung lalaki na siya at magpapang-abot na sila nitong coconut dwarf kagaya nito po, ay saka na natin kukunin yung mga saging po. Ang mahalaga ay mapapakinabangan muna natin siya ngayon habang nag-aantay tayong lumaki ang coconut dwarf po.
So i-maximize lang natin siya, and then if ever na okay na ang coconut ay saka natin tatanggalin ang mga bananas. At the same time mapagkukunan pa natin siya ng bunga, at kung mayroong sumibol na panibagong binhi din, saka natin ita-transfer o ita-transplant sa ibang part nitong area. So far small area pa lang ang natataniman natin at naaalagaan. Malawak pa naman ang bakanting area, no po. So we're aiming or tinatarget natin na umabot ito ng hundreds. Time will come ay kung magbunga. So lots of fruit bearing trees or fruits na mapapakinabangan natin. Sa madaling sabi po ay we're aiming na time will come. Kaya tayo nagtatanim ngayon kasi balang araw ay mapapakinabangan ng kabataan, ano po, in case man makakakain sila ng mga prutas at kung ano pa mang meron dito sa farm na libre na lang, ano po, kasi meron tayong itinanim. So yan ang program ng mentality natin for the meantime, and hope na naka-inspire tayo sa iba. Sana ay kung may alam pa po kayo na mas mainam or mas maganda na paraan kaysa sa ginagawa natin, ay paki-comment lang po at i-appreciate natin, and then at the same time ay kung sa lalong ikagaganda ng setup natin sa farm ay gagawin natin, ano po. So ayan din po ang mga alaga nating chickens. Yan, early morning nagagala sila rito kasi nag-clearing tayo po. May mga insekto at kung ano-anong pwede nilang makain rito, kaya nandito din sila, no po. Tingnan nyo mga ma'am sir, ano po. So magko-continuous update tayo after clearing neto po. For the meantime ay ganito muna siya. Mahalaga na itanim natin yung lemonade, and then after neto ay i-clear na natin ang buong area na ito. Kung mapapansin niyo mga ma'am sir, meron tayong avocado, no po. Ayan po siya. May pinya pa. So far hindi pa po na-arrange ang halos lahat ng naandito. Subject for arrangement at clearing tayo, kasi yan ay mga dating tanim pa po ng namayapang tatay, ano po. So we would like to reset ng mga bagay na ito, pati yung mga tanim niya, pati mga prutas, ano po. So far hagipin ko lang, ano po, ito yung mga prutas na malalaki na, yung star apple, ano po, Indian mango, at the same time Indian mango din po, avocado. Magkakatabi-tabi lang po ito mga ma'am sir, ano po. Yan din po Indian mango. So far may mga jackfruit po doon sa bandang ibaba. Sadyang medyo subject for clearing lang talaga tayo for the meantime, lalo medyo naging busy tayo nitong nakaraan lang, kaya pagbalik natin ay medyo masukal na ng kaunti yung area. So yun po ang isang avocado. Ayun din po ang isa sa may bandang baba, medyo natatakpan lang, and then langka, bananas din po. So multi-crop po ito. Yan din po yung ano nga tawag nito, banaba, hindi, nakalimutan ko yung tawag ng prutas na ito. Yan po yung kanyang bunga. Yan, malalaman din kita mamaya. Yung yan man na. So yun, natawa ako bigla. Lutang. Yan. So sige po, yan lang muna po mga ma'am sir, ano po. Thank you and hope you enjoy watching. Keep safe. Thank you and God bless.